kabanateros, naku po, nangangatog na ang mga kalaban. Agoy! Talagang nagimbal at talaga namang nagulat ang lahat ng mga Pilipino dito sa announcement ni VP Sara Duterte. Alam nyo mga kababayan, na nayanig po ang scene ng politika to the point na si Leni Robredo at si Marcos magsasama. Gago! Hayop! Kain tayo talaga ang pota. Sorry pero yun talagang katotohanan ang sakit man pakinggan pero himod puwet Di ba? Pambira, oo. Anyway, ladies and gentlemen, tayo po ay marami pong ipapakita sa inyo ngayon na kung saan maraming reaksyon, kaliwat kanan at yung iba medyo pinamaliit pa. Kala mo talaga. Gago! Pero ang pinakamatinding reaksyon na nakita ko, ladies and gentlemen, ay yung reaksyon na si Leni Robredo at si Marcos magsasama. Hayop! Gago! Dati, kulang na lang magsabunutan yung dalawa na yun di ba? Nag-complain. Isipin nyo balikan natin yung dati. Dati nag-complain pa yan, kuno sa, di ba? Naalala? Nag-complain pa yan po sa sa electoral board para ireklamo na dinaya daw siya ni Leni Robredo. Tapos siya magsasama. Hayop! Gago! Di ba? Ang lupit mga kababayan. Banat bay, baka naman ginagago mo lang kami. Hindi. Ako pa ba? Hindi tayo nanggagago at hindi tayo nagki-clickbait. Kung ano talaga yung nakikita natin at opinion natin, nababasa natin na mangyayari. Kasi alam nyo, kasi nga patuloy ko sinasabi sa inyo, di ba? Ito palang announcement ni VP Sara Duterte. Announcement pa lang po ito hindi pa nagsisimula ang kampanya. Announcement pa lang, talagang nayanig na po ang mga Pilipino. Talagang nayanig na. Marami tingnan ninyo yung comment sa video natin. Ay grabe talagang excited sila, parang yung dating patay na politika. Hindi, ito, di ba sinasabi naman namin sa inyo, nung panahon na parang nagkaroon na saturation sa politika, naging toxic. Parang yung mga Pilipino parang ayaw na kasi para bagang wala nang pag-asa. Tangina, kaliwat kanan na yung rally, impeachment, tinatabla nila, parang wala na talagang pag-asa, di ba? Parang ano ba? Ano naman mangyayari sa bansa natin? Tuloy-tuloy na mauubos ang ginto natin? Tuloy-tuloy na bang mauubos ang pera ng tao ng Pilipinas? Tuloy-tuloy na ba ang pagtaas ng presyo? Tuloy-tuloy na ba ang pagkawala ng trabaho? Tuloy na ba ang krimen? Grabe. As in sumama na. So marami sa mga Pilipino, sawa na talaga. Sawa na sa nangyayari sa Pilipinas. Pero mga kababayan, gayunpaman, ngayon po makikita natin na nagkaroon ng sigla, excitement sa mga Pilipino sa pag-announce ni VP Sara Duterte. Matindi ho talaga nangyari. Alam mo, ako lang para lang po sa akin para po sa akin na-excite talaga ako ng todo-todo. Sigurado ako sa inyo na-excite din po kayo di ba? Kaya ano na natin to? Panoorin natin ito panoorin niyo itong interview na ito. Good afternoon, ma'am. Ma'am, you're wearing pink. Is it nice? That signals na nililigawan talaga ng administrasyon si dating Vice President Leni Robredo. Ikaw naman, nagsuot lang ako ng pink pero naagad mali siya. Wala po. Ang kulay na sinuot ko ngayon ay wala pong kaugnayan sa anumang politika. Wala pong anumang update kung nililigawan na sino man dahil ang sabi nga po natin kahapon pa ay wala pa po sa isipan ng Pangulo at ng administrasyon na ito ang patungkol sa pamumulitika o humanap ng sino mang kandidato para sa 2028. Darating po ang panahon na yan. Sa ngayon po, ang tutok po ng Pangulo ay trabaho. Ayan po, ayusin ang mga issue patungkol sa baha at ang pag-angat po ng ekonomiya ng bansa. And follow up lang po, lumulutang yung Leni Riza, pambangga dun sa Sara Amy. Ano pong reaction ng palasyo? Wala pa rin po. Hindi pa rin po ito na pag-uusapan. Sabi nga po natin, trabaho, 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 hindi bakasyon. Yusek, nag-post po ng Instagram story si former Vice President and Naga City Mayor Leni Robredo about an ocular inspection.
Eto. Bakit mo naman sinasabi, Banat Bay, na si Leni Robredo at saka si Marcos magsasama? Kasi when you say magsasama, mga kababayan, ibig lamang pong sabihin yan, sasanib sa administration. Kasi whether you like it or not, even if sabi nga nila, di ba, may mga nagsasabi mababa ang trust rating ni Marcos, para bagang it's a suicide kung sakaling sumama kay Marcos ang kahit sino mang kandidato. Hindi ho totoo yun entirely. You know why? Iba pa rin ang nagagawa ng pera. Iba pa rin ang nagagawa ng makinarya. Iba pa rin ang ikaw ang nasa kapangyarihan. Pag gagamitin mo yan tatlong bagay na yan, pera, power, and resources, yung makinarya, ibig sabihin po niyan, siguradong may chance ka. Kesa sa wala sa'yo itong tatlo na to, tapos ang lakas ng kalaban mo, ikaw, wala ka sa kalahati, 1/4 ka lang dun sa trust rating ng kalaban mo, gagambol ka na dito sa tatlong to. Kahit si Marcos pa yan. Ano ibig sabihin ng makinarya? Tandaan ninyo, pag ikaw ang nasa administrasyon, ikaw may hawak ng mga LGU. Hawak mo yan eh. You can dictate on it. Pag hindi kayo sumunod, yari kayo sa budget. Pag hindi kayo tumulong, sisiguraduhin namin ganito. Pera. Alam naman natin, ilang beses ginamit noong 2022, 23, 24, 25 budget, ginamit ang pera para pamigay dun sa mga tao, sa mga barabarangay, in the face of AYEC, AKAP, at kung ano-ano pa, tupad. Kunwari lang yan, pero pera talaga yan. Nakikita naman natin, di ba, lantaran ng bigayan ng pera. So, pangalawa yon. At higit sa lahat yung power. Pag ikaw, especially kunwari talaga napakahalaga ng lugar mo, pag ikaw hindi ka nag-administration slate, ito pa namang administrasyon ni Marcos, pag ikaw hindi ka kampi, kakasuhan ka. So, meron yung fear factor o yung masabihin na nating tawag dito para magte-threaten sa'yo o blackmail. Ganun eh, nakita natin yan kay Libiste. Biglang yung negosyo niya. Kay Villar, kaya tuloy kumampi si Villar dito sa mga Marcos, kaya nag-majority. Tinan mo, tinatakot sila sa mga negosyo nila. Yan ang problema pag ang politiko negosyante at may baho. Hindi ko sinasabing may baho si Libiste. Si Libiste may negosyo. Magaling na lang talaga siya at naayos niya bago siya nagsalita. Paano yung iba na hindi nila talaga maayos dahil talagang yung negosyo nila ay party sila doon sa mga flood control? Remember this, ganito ginawa ng administrasyon eh. So sinama nila lahat sa kalokohan. LGU, congressman, mayor, sinama nila sa kalokohan through this flood control project. Dahil sa pagsama nila nito, kasangkot na sila, di ba? It's either kumampi ka sa amin o hindi ka kumampi. Pag kumampi ka sa amin, hindi ka mapapangalanan, tiba-tiba ka, ayos ka lang dyan, tuloy-tuloy ang negosyo mo. Pero, pag nilabanan mo kami, huhukayin nila yung mga maling ginawa mo, nakasama naman talaga sila, pero pag iinitan ka, i-weaponize ang DOJ, Ombudsman. Actually, ang pinakaano dyan, hindi naman DOJ, Ombudsman. Kasi nga, you're a public official. Kaya, no wonder, they bend the law para lang mapili si Remulla. Alam nyo naman si Remulla. Diba? Pero, ang power play dito, mga kababayan, is si Remulla, si Boying, ang kapatid niya may plano. Si John Vic. So, baka, hindi ko alam posible, na baka pagka hindi pinili ni Marcos si John Vic, baka itong si Boying, yung mga utos na may pagkabendalo, baka hindi sundin. Di ba? Hindi natin alam. Kaya nga sabi ko, matindi itong labanan na to. Power play talaga ito. Ito ay makikita mo kung sino talaga may kapangyarihan sa gobyerno ngayon. Si Marcos ba o ang mga Remulla? Kasi ngayon, talagang matunog si Leni Robredo at si Ontiveros at kasama si Marcos.
Kasi, could you just imagine tignan nyo, may papakita akong picture sa PCSO mamaya. Tapos dito, tinatanong pa kung makakasama ni Leni Robredo si Marcos. Aba, mantakin mo, oo. Oh, tapos si Ontiveros naman, nasa majority. Galit na galit sa Marcos to, dilawan to eh. Dugo nito, dilaw. Pag umihi to siguro, dilaw din. Hindi, siguro lang yun, hindi ako sure. Basta, dilaw na dilaw to, buto nito, dugo nito, dilaw na dilaw. Pero bakit siya nag-majority? Bakit? Imaginein mo, nag-majority ka, nag-Marcos ka. Na dati talagang dirin-diri kayo. Oh, ito. Para po sa pagbisita raw ni Pangulong Marcos, can you confirm if the President will visit Naga anytime soon at ano po yung pakay ng Pangulo doon sa pagbisita? Nabanggit ko po kanina sa ating good news, yung Oplan kontra baha ay pinasimulan na po sa Naga City ng ating Pangulo. Busy po ngayon ang kawani ng DPWH para linisin ang mga kanal, ang estero at ang ilog sa Naga City. Yan po ang bibisitahin ng ating Pangulo at totoo po, nabibisita po siya at makakasama niya po ang... Walang naniniwala doon. Walang naniniwala doon. Wala. Walang naniniwala doon na yung baha talaga nga asikasuhin. Mayor Leni Robredo ng Naga City sa February 21. Sabado. And bukod po doon sa activity po ni President doon sa Naga, are we expecting na magkakaroon din sila ng iba pang conversation outside doon po sa project? Yan ang abangan nyo. Yun lang po ang ating yun lang po ang binigay na impormasyon dahil nga po ang pinasisimulan nga po ng Pangulo itong Oplan kontra baha at isa sa mga lugar na kanyang pinatutukan ay ang Naga City. So, yun lamang po. Kung ano pang pag-uusapan nila, abangan na lang po natin. Ma'am, one last po. Possible po kayo na mapag-usapan ang possible alliance or plans for 2028 elections because some analysts are floating the name of former VP Leni as a strong candidate against Vice President Sara in the 2028 elections. Wala po kasi talaga na pag-uusapan tungkol sa... Kalokohan. Ha? Kalokohan yan, ha? Ito. Pakita ko sa inyo. Ayan, di ba? Gago! Alam naman po natin kung sino yung lalaki, di ba, yung sa PCS. Oh, at saka alam natin na malapit yan kay Lisa Marcos. Alam natin yan. Yan yung manager ni Thinking Pinoy. Gago! Alam natin yan, mga kababayan. Pero, mantakin mo si Leni Robredo. At saka may mapapansin kayo dito. Ayan. Ayan. Bakit kaya? Tingnan natin yung kasi pumunta daw sa opisina Tingnan natin ano mga nasa paligid. Una, makikita mo, unang-unang napansin ko yung picture ni Marcos. Naku po, talaga naman. Sa dami ng pepwestohan, kasi talagang pinipwesto naman yan Pinipwesto yan, yung talagang kung saan magpapapicture. Talagang doon pumwesto. Ang pangalawang mapapansin mo dyan, kung nakikita ninyo, yung sapatos, hindi, sapatos. Relo, hindi. Yung flag sa kanan, hindi. Yung Christmas tree. Therefore, it was maybe December, November, or January. Pinakamatagal na siguro, February. Alam naman, March na nandyan pa rin yung Christmas tree. Ano yan? Forever nandyan. So more or less yan, sa tingin ko, January yan Kasi minsan may nga ganun, di ba? Pinapaabot ng January yung kasiyahan dahil malungkot. And so, January. So, ibig sabihin, baka matagal na may talks. Kasi, sa mga hindi mo nakakakilala, dito sa lalaki na ito ang isa sa pinaka-close in talaga. Ibig sabihin, inner circle ito. Inner circle ito at isa ito sa talagang masasabi nating bali-balita, allegedly, talagang may funds. Ibig sabihin, funder.
ni Marcos during the campaign. Allegedly. Yan ang talagang lagi natin nababasa sa mga news. Okay? At to talk with Leni Robredo, marami tayong maiisip dyan. Marami tayong opinyong mabubuo dyan. Marami tayong haka-haka dyan. Kahit kayo, yung pinost ko to, daming haka-haka, daming sinabi ng mga kababayan natin nung pinost ko to. Kasi pinost ko ito. At alam mo, eto basahin ko lang yung mga comment ng mga kababayan natin. Nagte-trending ito eh. Ito. Ito sabi ni Aguilar. Dapat sana ilagay natin to eh. Nakalagay dito. Pera-pera lang yan, Banat Bay. Yan ang kulay nila. Totoo to binabasa ko to. Ano ko na lang. I-screenshot ko tapos ipopost ko dito. Para baka sabihin ninyo niloloko ko kayo eh. Ayoko ng ganun. Lagay natin yan Kasi syempre iba na may ebidensya. Baka mamaya sabihin nila ako nagsabi lang mahirap yan. Kailangan talaga may ebidensya. Sandali. Ito. Chotomate ko dasay. Huwag kayong init muna dyan. Magkape-kape muna kayo. Higup-higup ng kape. Ayan. Ayan ang sabi, diba? Sabi ni Raymond. Kakamping, solid po ako dahil kay Leni, pero totally na dismaya ako sa kakamping. Never kong ginusto o Marcos since dictator. Sa kabilang banda, hindi rin naman tatakbo si Leni sa national election na wala na sagana. This time, magsara ako. Naku, grabe yan Kakamping yan Gusto kong wasakin ng Marcos Romualdez. Kakamping yan. Kakamping. Di ba? Sabi dito, tumpak na tumpak kayo, sir. Sabi ni Aguilar, pera-pera lang yan, Banat Bay. Jason Gabara. Parang si Jay Gabara yun. Tumpak na tumpak. Sabi naman ni Charita, pera-pera lang yan, boss. Sabi ni Poyet, pera-pera lang yan. Sabi naman ni Rizman, kain tayo. Karadiri ka naman. Sabi naman ni Stickerman, senoka na. Kinain pa. Yun lang. Tama ka, Lods Banat. Makikita ninyo yung reaksyon ng tao dito sa kay Leni Robredo. At maraming haka-haka since ito ay isa sa mga financier o funder ng mga campaign. Itong itong lalaki. Posible kaya? Posible kaya na meron ng deal? Kasi alam nyo, ano ito sorry to say pasensya na sa mga, hindi naman po lahat, pero pasensya na sa mga kandidato. Marami sa mga kandidato, ginagamit na negosyo ang kampanya. Papalakas sila during the, Isipin nyo, bakit yung iba, paulit-ulit na tumatakbo? Kahit talo na, the same position Meron kayong kilalang ganyan? Tuta yun. Gago! May dalawang ganyan. Magpartner yan. Hindi ko alam kung magjowa ba yung animal na yun. Magpartner yun. Paulit-ulit silang tumatakbo kahit talo. Negosyo kasi yan. Ang laki na nagfa-fund dyan during the campaign. Gamitin mo lang yung kalahati dyan. Gamitin mo lang yung 1/4 lang dyan. The rest sa'yo na. So kung umabot ka ng 100 million, gamitin mo lang dyan 30 million, 70 million sa'yo na. 100 million pa lang yun. Kung tatakbuhin mo, presidente at vice president, mahina na dyan ng 500 million. Sa 500 million na yun, magkano kickback mo dun? Magkano ibubulsa mo dun? Di ba? Ang tindi nun. Kahit alam mong talo ka, ay okay na yan. Laban tayo dyan, pre. Laban tayo. Isa pa. Posible rin naman na may deal na pagka tumakbo ka sa administrasyon, eto sa'yo. Eto ang bibigay namin sa'yo. Iba pa yung campaign funds. Para lang tumakbo ka. Para masubukan nating hindi maano si BP Sara. Kasi alam nilang lahat Alam nilang lahat
Siyempre may ano yan eh, may skeleton niya mga yan. Itong ginawa ng administrasyon na to, may skeleton yan. Sobrang dami. At sa tingin ninyo, si VP Sara Duterte, hindi niya ilalabas yan pag naging presidente yan? Naku po, mag-antay kayo. Yari yan lahat. Kaya takot na takot sila eh. Yari yan lahat. Ilalabas niya lahat yan. Kaya takot na takot itong mga hindot na ito eh. Kaya na lang din, kaya na lang din, etong administrasyon na to, mas okay na sa kanila kahit dati nilang kalaban, basta manalo kaysa, kasi sino ba naman, ito, in fairness naman, sino ba talaga ang merong laban kahit papaano kay VP Sara Duterte? Siyempre, ang kakamping. Kasi, sino pa, imposible naman makamarcos. Kaya talagang kailangan nila magsama eh. Kailangan nila magsama, tapos maybe there's a deal. Wag nyo kaming habulin. Ito. Halimbawa lang po ito hindi ko sinasabing ito nangyari. Halimbawa lang. Okay? Maaring, ito yung, bigyan ka namin ng 5 billion, 5 billion, o 10 billion, which is ang liit yan sa mga nakurap nila. Di ba? Halimbawa lang. 10 billion. Takbo ka, tapos, bahala ka na. Tapos, ang importante pag nanalo ka, wag mo na kaming habulin. Yan ang usapan natin. Yan ang deal natin. Di ba? Tatakbo ka ngayon. 1 billion lang ang gagamitin mo pang kampanya. Kasi may mga darating pang dyan eh. Mga magdo-donate. Sigurado yan. Maraming pang darating. Di, ang dami mong pera ngayon. Di ba? Tapos tutulungan ka pa ng administrasyon. May resources ka pa. Sila na bahala sa mga rally-rally. So talagang napakarami niyan. Tapos, may nauwi ka na. At the same time, pag nanalo ka, hati ang gobyerno. Ano nangyari? Kita din yan, di ba? Yung pula at yung pink, nagsama na nitong nakaraan. That's a perfect example na everything is possible in politics. You cannot imagine yellow and the Marcoses will join together. Can you just imagine that? The entire how many decades binabanatan ng dilaw ang mga Marcos. Pero sa gabinete ni Marcos, punong-puno ng pinklawan, punong-puno ng dilawan. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung mga nakikita natin, it's not really true. Yung nakikita natin sa social media na kesyo magkasama si ganito, si ganyan, at tapos magkaaway, sige, maniwala kayo, lahat siyang politika. These are politicians, expert in manipulating people and deceiving people. Alam natin yan. Kaya nga, sa bawat alam mo kung sino lang ang talagang matikas yan? Si Duterte. Si Duterte talaga, pag sinabi niyang, eto kaaway to dahil drogista to, yari talaga. Di ba? Yun naman eh. Tuloy natin itong ito naman yung sinungaling ni Leni Robredo. Sorry, hindi ito. Since you brought up the announcement today, so okay, obviously hindi kayo nagulat, attorney. But let's dissect it. I'm asking you now to look at it as a political analyst. Let's dissect her messaging in substance and form. What did you think of it? Well, for a prepared statement and for such a short prepared statement, medyo nagulat ako na yung delivery niya medyo hesitant pa. Medyo nag-stumble pa siya over certain words. And you could see yung very clearly na nagbabasa, 'di ba? Yung magsasabi ng isang titigil and then tsaka magre-resume. I felt that for something that's supposed to be such a momentous event, di ba? You're finally formally declaring your intention to seek. Nagbabasa daw. Ano pa kaya kay Leni Robredo? Hindi kasi, alam mo, sabi ko naman sa inyo, wala namang masama kung nagbabasa as long as nasa puso mo. Ramdam mo naman kung nasa puso niya yung sinasabi. Nasa puso naman niya yung sinasabi. Kung nag-i-stopter man, so ibig bang sabihin yung mga ngongo, hindi na seryoso? Hindi lang stutter yun. Si Jack pag nagsalita, ang gulo eh. Di ba? Ibig sabihin, hindi na sila seryoso. Di ba?
Eh pag kahapon niya, tumawag sa akin si Jack, binalita niya yung NBI niya eh. Tangina, sa dami niya sinabi, mga 10 minutes kami nag-usap, siguro mga 10 seconds lang yung naintindihan ko eh. So ibig ba sabihin, hindi siya seryoso sa sinasabi niya? Gago! The highest office in the land. I expected a greater degree of emotion. I expected a greater degree of spontaneity. Medyo nakakagulat lang na parang siyang yung statement niya dun sa Beijing sa parang anniversary ng Chinese People's Party or something. Parang binabasa at hesitant. Nagulat ako. Pero sir, And I couldn't help but compare it. I couldn't help but compare it to yung naging announcement ni VP Mahina daw. Ha? Kasi binabasa daw mahina para bagang malangmya. Malangmya? Eh binago yung political scene ngayon. As in lahat ng news yan ang topic kahit international. Napansin ko nga kahit international news talagang binanggit yan eh. Binalita yan, tas sasabihin mo mahina. Gago! Hindi, talagang ka lang, propagandista ka lang ni Leni Robredo. Kasi yung Leni Robredo mo, mahina, hindi kayang sumagot, ikaw na lang pinasagot. Mahina nila lang kayo eh. Mga propagandista lang kayo eh. in 2021. But maybe that was the message, right? That I can be controlled, I can be restrained, I can be calm, diba? As opposed to all her other previous public announcements or / press conferences. You can appear to be calm and controlled without appearing sedated. And that's what she looked like para sa akin. The way she read the statement seemed somehow unnatural nga in its in the way it was delivered. So ako, and besides, 'di ba, when you're declaring for the presidency, you want to appear sure and strong as if this was something na talagang pinag-isipan mo ng matagal at ito ang aking naging konklusyon. So it seemed surprisingly weak for a declaration. Sabi ko nga kanina, propagandista ang hayop. Alam naman natin na papunta Parang tanga ang pota. Sa dami-dami ito weak daw yun. Halos lahat talaga ngayon yan ang topic, weak. Trending yan eh. Kahit nga, alam mo, eto may nakausap ako kanina yung aking matinding nanay dito at naglilinis sa aking Alam mo, sa tinanong ko sa kanya alam mo sagot niya, hindi ko pala tinanong, nagpe-play lang ako ng video. Meron akong video na sinabi na nagulat daw sila sa announcement ni VP Sara Duterte. Ang sagot niya, saan ba't sila nagulat? Talaga namang ini-expect na natin na siya magiging susunod na presidente. Diba? Totoo naman eh. Tapos nung tinatanong ko kung ano masasabi niya, masyado daw kasing maaga. Na talagang nakaka-shock yung part na maaga. Okay? At matindi yung impact sa tao. Masyado daw talagang laman ng kahit sila may mga GC, hindi to mga political na tao may laman silang GC at nakita nila talagang yun ang topic. So ibig sabihin, sasabihin mong mahina? Kung mahina yan, hindi na i-discuss yan. Pero yun na nga if you're taking the opportunity to actually do a formal announcement of something that a lot of people have expected for a long time. Nobody has expected naman na hindi siya tutuloy. Parang medyo malamya ng konti yung ganong klaseng delivery. Pero sir, if you look at the words that she chose, the words that she used, may framing talaga siyang kinukuha dito which is basically number one, she's trying to project herself as I suppose, somewhat reluctant to take on the immense sacrifice that this decision comes with. Kasi let me quote, "It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born just to chase happiness." So it's a projection of this is an immense sacrifice on my part, but I'm doing it. I mean, the first line pa lang, today I've peacefully accepted that my life is unlike any other. So
It plays to what you're saying about the sacrifice. So that might I that mean, might be hindi addressed to you know the Filipino psyche na parang alam mo the drama, the Filipino psyche. Yeah, I agree na kung yung content, titingnan mo, and certainly pag binabasa mo ngayon, Ed, Regina, it sounds a lot better. Okay. But iba yung dating when she was delivering it eh. Di ba yun yung point eh. It actually reads better than it came across if you watch the video of it, which is a problematic thing para sa akin, di ba? Kung mas maganda pang basahin yung statement kaysa sa panoorin yung delivery nung kandidato o prospective na kandidato, baka mas mabuti nirelease lang yung as a statement. Di ba? I mean, I get what they were trying to go for here. I get yung Hindi ko alam bakit pinakikinggan pa yung mga katulad nito, no? Ini-interview pa. Halatang dilawan din yung pagkaganyan. Kasi talunan na yung mga kandidato nito eh. Anong, isipin mo mag-a-analyze ka ng isang sitwasyon sa politika na feeling mo galing-galingan ka, pero hindi mo naman ay panalo yung kandidato mo. gago! Yung substance was aiming for reluctance, was aiming for parang humility, was aiming for kaya ko ginagawa ito because of some higher purpose rather than personal ko lang ambisyon o paghihigante or whatnot. Diba? But my beef with it is not yung laman eh. Ang beef ko yung the way it was delivered. and para sa akin, if I were Mamaya meron ako sasabihin sa inyong malupit. part of her team, I would be concerned with yung delivery more than yung laman. Kasi yung laman, hindi naman siya nagsulat yun eh, di ba? That's going to be the team. But ultimately, whatever words her team will come up with have to be delivered in a more convincing, less bloodless fashion, di ba? Than what we saw earlier. Yun. So, kitang-kita ninyo yung kung papaano na sila kasi ang tahimik nitong mamang to eh. 'Di ba? Ang tahimik nitong kakampuit na to noon pa eh. Biglang nagsalita na ngayon nung nag-announce si VP Sara Duterte. Tapos yung mga picture, tulad nga na sinasabi ko Christmas yun, bakit ngayon lang nilabas? Nga? It speaks so much. Yung picture ni Leni Robredo tsaka sa PCSO, bakit ngayon lang? Recently lang recently ko lang nakita yun eh. Pero sabi ko nga January pa malamang kasi nga may Christmas tree, I do not know, di ba? Or correct me if I'm wrong. Hindi ko nakita kasi yung video eh. Pero bakit parang ganun? So ibig sabihin po na sila? Na alarma sila. Kaya kalokohan yung sinasabi nitong kakampuit na to. Na alarma sila sa announcement ni VP Sara Duterte. Unconventional, sabi nga eh. Eto, ang ganda na sinabi ni Ma'am Tikia dito. Tingnan ninyo, ha? Alam naman natin na 4 na po yung nakabingbing impeachment complaint laban po kay VP Sara. Sabi po nila parang nananakot, pwede po some posturing din ng pananakot sa mga kongresista. Ano pong palagay niyo po dito sa sinasabi niyang pananakot na taktika? Kaya siya nagdeklara na maaga. Again, yung pananakot, parte yan ng hindi siya kilala talaga. Katulad ng sinabi ni Congressman Erice, kahit daw mga civil society organizations na kaalyado niya natatakot sa kanya. Siguro yung sense na for once, magkakaroon ang bansa ng isang politiko na hindi sa mold ng tradisyonal. Si BP Inday kasi speaks her mind out. Hindi siya, ako sa whole career ko nasanay na ako sa mga politiko na paikot-ikot, if a fudge, will not tell you directly. Ito naninibago ako kasi napaka-direct at napaka-frontal yung kung ano yung gusto niya sabihin, sasabihin niya sa'yo at hindi niya sinalagay sa isip yung
di ba, yung repercussions. Yes, pero So dun sa tanong mo, Ricky, Apo. may humabol pa, di ba? Yes, 4 na kagabi, impeachment. oo. Hindi ibig sabihin, pag dami ng impeachment, totoo lahat yung mga sinasabi. Ang binago niya ay yung arena. Kung dati, defendant siya ng impeachments. Ngayon, front runner siya sa 2028. Correct. So yung pagbabago ng terrain kung saan siya gagalaw ay malaking bagay dahil binibigyan niya ng signal ang mga politiko na magja-judge sa kanya na ako ay kandidato sa 2028. Ayun lang. O yan. Isang sinasabi ni Tikia dito is umupensa na siya. Kasi dati, tanggap lang siya ng tanggap eh. Diba? Tanggap lang siya ng tanggap ng atake. Talagang, sige, nagpa-api. Actually, nakita ko nga yung sinabi ni Corina Sanchez eh. Trending yun ngayon eh. Yung sinabi ni Corina Sanchez na ito is strong woman kasi tindi ng atake niya. Simula pa lang hanggang ngayon, ang atake niya. Pero ito, opensa to. Ganun ha? Parang ganun sinasabi ni Tikia. Ganun ha? In-impeach nyo ako ha? Talagang ayaw ninyo. O sige. Ha? Tatakbo ko. Bahala kayo ngayon. Lintik lang ang walang ganti. Hindi ko sinasabi yun lang ang dahilan ni BP Sara Duterte. Hindi yan ang sinasabi ko. Nakita nyo naman doon sa video ko kahapon. Kung hindi nyo napanood yung kahapon, ako po, panoorin nyo po yung napakagandang video. Doon makikita mo talaga yung dahilan kung bakit tumakbo si BP Sara Duterte. Diba? Nakita mo talaga doon eh. Yung panawagan ng Diyos sa kanya, yung yung kanyang realization that she is responsible dahil napahamak niya tayo kay Marcos. So talagang makikita mo yung kanyang motibo. Ito, para bagang bonus na lang ito. Dahil sige. Ano yung bonus dito? Yung pag-declare ng maaga. Yun yung bonus. Yung pagtakbo, alam na ng lahat ng tao yan. Next president na yan eh. Alam na yan ng tao. Kaya lang, inagahan niya yung pag-announce. Yan yung sinasabing pag-opensa doon sa kamera. Oy, mga tarantado kayo. Atake kayo ng atake sa akin ha. This time, it's my attack. Ano to? Tatakbo ko. Sino sa inyo ngayon ang mag-i-impeach sa akin? Subukan nyo. Subukan nyo. Kaya kayo mga congressman, nangangatog na yung mga animal na yan eh. May balita nga tayo, dami na hudyang umaatras eh. Talagang natakot na kasi, sabihin mo na may pera ka for 26, 27, 28. Kasi abot pa yun eh. May pera ka dahil pinirmahan niyang binigyan ka. Tapos may allotment ka. Pero after that, hindi naman doon natatapos ang karir mo eh. 'Di ba? Tuloy-tuloy ka pa at tuloy-tuloy pa yung pamilya mo. 'Di ba? Kaya delicates talaga 'yan. Hindi ibig sabihin kung kandidato ka, tuloyan mo yan. Katulad sa Amerika, may tinatawag na Presidential Exploratory Committee kung saan ine-explore mo yung possibilities. Itong kay BP Inday, dineclare niya ang intention niya sa 2028. Ngayon, tatakbo ba siya? Depende sa numero, di ba? Depende kung alam naman natin siya, wala siyang partido, wala siyang pondo, hindi kanya ang COMELEC, wala siyang tao sa baba. So ang daming gagawin, Iki, alam mo yan, ang daming gagawin para maging contender siya. Pero what's going for her are the results of the survey. Yan, oo. Ayan. So, ayan na. Eto pa. Kaya nga sabi Ay, ko, sorry. Eto. Malabo raw na umusad pa ang panibagong reklamo laban kay VP Sara habang expected na rin daw ang pagbasura sa impeachment complaint laban kay PBBM. Ayon yan kay Congressman Eli San Fernando. Anya, pansariling interes lang kasi ang iniisip ng mga kapwa kongresista. Narito ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
Sa 2028 national elections na nakatuon ng pansin ng ilang mga mambabatas. Ito ang pananaw ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Kaya anya, naniniwala siya na hindi lulusot sa plenaryo ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. I'm not a member of the Committee on Justice, but tingin ko lulusot yan sa Committee on Justice at aabot sa plenaryo yan. Pero pagdating sa plenaryo, ang aking pagtansya ay hindi makakakuha yan ng 1/3 na Hindi ho ito Duterte supporter, ha? Di ba? Kita nyo naman, dati binanatan ko pa ito. Hindi ho ito Duterte supporter. Sa matter of fact, may mga hirit to against BP Sara Duterte. Pero nare-realize niya na tangina, mukhang malabo na. porta mula sa members of the House. Dahil lahat ay nag-iisip na ng kanilang mga political career sa 2028. May mga nag-iisip na niyan. At yung iba ay marahil na nawalan ng amor o hindi na naging ganun kataas yung kumpiyansa. Kung pagbabasihan daw kasi ang naging takbo ng articles of impeachment laban kay VP Sara noong nakaraang taon na bypass umano nito ang Committee Deliberation at agad inakyat sa Senado ang impeachment complaint matapos itong makakuha ng 1/3 na boto mula sa mga mambabatas. Pero para naman kay San Fernando, hindi nakataka-taka ang naging pagbasura ng Committee on Justice ng Kamara sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dahil anya, wala talagang balak ang mga mambabatas na paggalawin ito at sumailalim pa sa impeachment trial. Kung ang climate o ang politika sa loob ng House is dinidim niya na may impeach yan. At kahit naman gaano katibay yung mga ebidensya, kung ayaw ng mga kaalyado na umusad yan, hindi talaga uusad yan. Yun yung nature ng impeachment process. Tinawag rin niyang drama at ingay lang ang mga impeachment complaint na inihangin sa Kamara dahil ang lahat ng ito ay para lang daw sa politika at pansariling interes. Nakakalungkot lang kasi dahil dito sa usapin ng politika, naiiwanan din yung iba pang mahalagang trabaho ng Kongreso. At yun yung mga Alam mo, kasi yan ang una mong birahin. Ikaw may pabira-bira ka pa kay Bato na nagtatago dati. O una mong birahin yung sarili mong lungga, yung sarili mong bahay. Hindi totoo. Alam mo, sabi ko sa inyo, okay ako sa pinaglalaban nito. Honestly, gustong-gusto ko yung pinaglalaban nito tungkol sa mga manggagawa. I think that's the only solution para mawala at mabawasan ng traffic sa Pilipinas. Sino ba naman ang gusto sa Metro Manila? Sino ba naman ang gusto from Cavite ka pa, from Bulacan ka pa, pupunta ka pa ng Manila para lang magtrabaho? Ayaw mo yun eh. Di ba? Kaya lang, no choice ka. Kasi nga, merong provincial rate. Kung taga dun ka, probinsya ka, talaga mapipilitan ka pumunta dito. Sana kung katulad sa Japan na kahit probinsya ka, madali makapunta sa syudad dahil nasa tren. Sa ibang bansa, sa China, ganyan din. Sa iba't ibang bansa, puro ganyan. Sa atin, walang ganun eh. Kinurap, binulsan eh. Diba? So, ibig ko lang sabihin po mga kababayan, maganda ang sinasabi nito pagdating sa provincial rate. Kasi ang pinaglalaban niya talaga yung provincial rate eh. Yung dapat pareho ng Manila. Kaya lang, wala. Wala makuha ang bilang dyan sa, alam mo naman, bilang-bilang dyan sa Kamara eh. Marami dyan, mga bata na mga oligark. So, hindi papayag ang mga oligark dyan. Kasi ang mga oligark, ang ginagawa nila, pansinin ninyo, bakit ang mga factory nasa probinsya? Aside from, syempre, yung mga truck. Pero karamihan talaga nasa probinsya. Kasi doon, mura ang labor. Libo-libo ang kanilang mga tao sa factory. Malaki ang mababawa sa labor. Tapos, isa lang ang mabiyahe papunta ng Metro Manila para dalhin yung produkto nila. Yeah? So, okay sana to. Kaya lang, may mga party talaga to nang bumabanat pa dito kay BP Sara Duterte. Pero in yet, naiintindihan niya na yung mga politika ay, nasa dugo na yan ng mga congressman. Kaya nga sabi ko sa'yo, Eli, makinig ka. Bago mo tumawid ng ethics kasi yun eh. Bago ka tumawid doon sa Senado, punahin mo muna yung mga kasamahan mo. Hanggang ngayon, di mo pa hinahanap si Romualdez eh. Hanapin mo naman.
Si Bato, hanap ka ng hanap. Si Romualdez, si mo hinahanap. Ba't ganun? Gawa ng mga meaningful ng mga batas. We are missing the bigger picture. At ano yun, yung mga Pilipino at mga manggagawa mismo, wala namang pakialam sa impeachment. Samantala, sa Lunes, inaasahang ipipresenta sa plenaryo ng Kamara ang naging pagbasura sa impeachment complaint laban kay PBBM upang kanilang mapag-aralan. Inaabangan naman ngayon kung uusad ba ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Para sa agenda ay Sayamira Puentes. Abante! Ayun. Ito pa, ha? Papanoorin natin to. Grabe ito. Yung pinakamagaling na political analyst. Gago! Na lahat ng kandidato nila shoot sa inodoro. Zoom na po natin ang numero unong political heckler ng Pilipinas, pero numero uno din tong political analyst kahit sinasabihan siya ng iba na hindi yan may mga mayayabang na nagsasabi na si Ronald Llamas hindi yan political analyst, pero para sa akin itong pinakamagaling magpaliwanag sa mga politikang topics yan, no? Secretary Ronald Llamas in the house. Hi, Sec! Alam mo, Alvin, hindi siya magaling magpaliwanag. Nagkataon lang kasi pareho kayo ng kulay. Alam naman natin kayong ABS-CBN, lahat kayo dyan, pare-pareho kayo ng kulay. Kasi galit na galit kayo sa mga Duterte dahil natanggalan ng trabaho yung mga kasamahan ninyo. Bumabawi kayo Lahat ng mga tono ng mga political, mga commentator dyan, iisa Galit kay Marcoleta, galit sa mga Duterte, obvious na obvious. Magandang umaga, Alvin. No? Salamat naman sa iyong magandang introduction. Oh, siyempre. Sure, if I deserve it. Siyempre marami na naman kukontra. Personal ko yung naranasan. Bakit ba? Para sa akin, ikaw ang pinakamagaling. Magpaliwanag. Para sa akin naman, kayong dalawang tanga mag-uusap. Para sa akin yun, Hindi ko sinasabing tanga kayo. Para sa akin, para kayong tanga pareho. May politika. Yung alam mo yun, yung may yung arok, yung carry, yung kayang sabayan ng ordinaryong mamamayan. Secretary, anong basa mo? Nagdeklara na si Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagka-presidente sa 2028. Well, una, hindi naman siya bago. Nagsabi na siya a couple of times before, a year ago, more than a year ago, na siya ay interesadong tumakbo sa 2028. Isa sa dahilan yan kung bakit mataas yung kanyang survey. Dahil siya pa lang ang nagpapakilala. Ngayon, finormalize na yun. At medyo calculated yung timing. Dahil kahapon ay dapat umakyat na sa Rules Committee yung impeachment niya, yung 3 articles of impeachment. So, malinaw na fine-frame niya yung kanyang pagtakbo batay dyan sa impeachment na malamang ay mangyari sa Kongreso. So, framing yan Ang framing niya ay kaya siya ini-impeach ay siya ay kandidato for president. Yun yung una. No? Yung ganong klaseng framing. Ikalawa ay dahil sa kanyang pag-announce at siya ay for now ay number 1 sa mga survey, ikalawa ay magandang oportunidad ito para yung mga politiko natin, especially mga kongresista, ay kausapin na siya ay medyo magdalawa o 3 isip para pumirma dito sa kanyang impeachment. No? So, ibig sabihin parang babala ito, parang warning ito, Sec? Yes, sa mga congressman at mga mambabatas na parang, sige. Negosasyon na sumama na kayo sa akin. Huwag kayong pumirma dyan sa impeachment. Tatakbo akong presidente at kung ako ay manalo, ay delikado ang inyong posisyon. Katlo ay katulad ng sinabi ko kanina, makakatulong ito para magkaroon siya ng bump sa survey na finormalize na niya yung kanyang pagtakbo. So malamang yung susunod na survey, inaasahan niya na siya ay magkakaroon ng bump dito. Dahil alam naman niya ng mga survey firms ikaw ay magkakaroon ng pagtaas o bump kung i-announce mo na ikaw ay tatakbo.
No? So yun yung tatlong dahilan. Tingin ko in terms of framing para dito sa kanyang kandidatura. So yan ba'y magkakaroon ng epekto sa mga mambabatas naman, sa mga congressmen specifically, para hindi magtagumpay ang impeachment laban sa kanya? Posible dahil just a few months ago ay may mga tao na siya na kumakausap sa mga kongresista na all is forgiven, all is forgotten. Yung inyong mga banat sa akin nitong nakaraang mga taon, especially last year, yung pagpirma nyo sa impeachment last year, marami yun ha? Kailan niya sinabi yan? Napakasinungaling nito. Alam mo, ilang beses na ito nag-quote ng mali-mali. Ano to, may problema ba sa tenga tong si Llamas? May problema na nga sa ngipin, may problema pa sa tenga. Gago! Parang wala naman ata ako narinig na ganun. O ini-imply si BP Sara Duterte na all are forgiven. Halatang hindi kilala si BP Sara Duterte. Sorry ha, halatang hindi mo kilala yun. Alvin, mga 260 yung pumirma, ay makakalimutan ko na at forgiven na yan kung hindi kayo pipirma sa impeachment ngayon. Oh. So may ganong hugot. Sinong emisaryo niya? Well, kung sino-sinong mga galing sa mga isang religious group, no? At Chismis. Putang ina, chismis lang pala. Chismis lang pala, be. Siyempre, yung kanyang mga usual suspects, yung mga minions niya na kumakausap dito sa mga kongresista at saka sa mga politiko. Pero siyempre, dahil 2.5 years pa yung gobyerno, sila naman yung may counter pressure dito sa mga kongresista. No? Kahit sabihin natin na, for example, may separation yung executive at saka yung kongreso, dalawang co-equal bodies, in the real world, may pressure yon na ituloy ang impeachment. Lalo na, sinabi nga ni Secretary Claire Castro, Undersecretary Claire Castro, na wala nang intensyon yung presidente na hadlangan ang impeachment. Medyo political statement yon, sinabi nga last year. Opo. So sa anong basa mo? Matutuloy pa rin yung mai-impeach pa ulit siya sa House o mukhang malabo na with the announcement yesterday? Well, tingin ko sa Justice Committee papasayan in form and substance itong impeachment ni Vice President Sara. Tingin ko sa plenary, Kongreso, may tsansa na yan ay pumasa. Hindi yung 260 na pumirma last year, pero yung 1/3, yung 105, 106, tingin ko yun ay kayang maabot. At dun siya kinakabahan. Kaya finiframe niya ito, dinidikit niya sa impeachment. At ikatlo, sa Senado, tingin ko dun yung major battle. Dahil dun kasi kinakailangan 2/3. Yeah. Kaya tingin ko dun medyo intense ang negosasyon. Ang sinasabi ng mga senador ay walang kinalaman yung dynamics sa Senado dito sa impeachment, no? Pero in the real world, again, ay medyo hindi totoo 'yon, no? Halimbawa, posible na mga miyembro ng minority ay kinakausap na para dyan sa impeachment, no? Siyempre, quid pro quo yan. Ano ba ang iyong pressure point? Ano ba ang iyong gusto? Kaya magugulat ka, medyo in spite dun sa napakaraming expose, napakaraming testigo, napakaraming state witness laban sa mga ilang senador, ay parang wala pang nangyayari. Doon Boring mo? Gago! Totoo naman eh. Ang boring niya eh. Di ba? Tapos magaling daw na political analyst yan, hayop.
Hindi kasi sabi ni Alvin, yung host, sabi, kahit daw talagang napapaliwanag sa masang-masa, walang manunood dyan. Sasabihin ko na sa'yo, walang manunood dyan. Una, ang bobo na ng analogy niya. Galing pa sa chismis. Tapos, halatang yung kulay niya, dugot, balat ng mga dilawan. Walang manunood dyan. Kayo lang nanonood eh. Totoo lang, kayo lang nanonood. Oh, isa pa, ito pa. Hindi. Sorry. Ito. Zoom na po natin. Ay, sorry, di pala. Sorry. Sorry naman. Oh, ito. At kaugnay po sa ika-4 na impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte at iba pang issue, kausapin po natin si House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, ma'am. Magandang umaga, Connie, and thank you for having me here. Ma'am, may mga nagsasabi sa timing daw ng pagkakahain ng ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, baka magkakonekta ho yan kasi matapos nagdeklara na nga, natatakbo siya bilang Pangulo sa 2028 elections. Ano ho ba ang tingin nyo dyan? Well, we cannot comment on that, no? In as far as the Justice Committee is concerned, ang trabaho namin is to wait kung kailan ma-transmit ito sa Justice Committee and to conduct the same deliberation and evaluation that we had. Similar dun sa nangyari sa impeachment complaint against the President, no? As to whatever is the motive about the filing of the 4th impeachment complaint, we are totally unaware of that. Okay, pero sa nakikita ho natin, parang yung unang 3 at ito pong pang-4 ay parang pare-pareho lang halos yung kanila pong na doon sa content ng kanila pong inihain for impeachment, ano? Meron ho bang limitasyon o deadline sa bilang ho na maaari pang maghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara? Under the rules, Connie, no, wala naman kasing restriction kung ilan ang pwedeng ma-file na complaint for as long as it is being filed within the reglementary period, no? We have to remember, hindi naman nagbago yung Francisco ruling, what operates initiation in as far as impeachment complaint is concerned is kapag may referral na sa Justice Committee. To this date, wala pang referral, no? I think the first 3 impeachment complaints were transmitted already to the Office of the Speaker. Ito namang pang-4, perhaps nasa office pa ng Secretary General, but since wala pang nare-refer sa Justice Committee at hindi pa rin naglalaps yung 10 session days when the Office of the Speaker is supposed to include all this impeachment of complaints in the order of business of the plenary. So I think pwede pa mag-file ng impeachment complaint. Okay, posible ho ba daw na makaapekto kaya sa gagawing pagtalakay ng Justice Committee sa impeachment complaint laban kay VP Sara yung kanyang maagang pag-anunsyo ng pagtakbo bilang Pangulo sa 2028 elections, ma'am? I hope it will not affect, no? Kasi sana ma-realize ng mga members ng Justice Committee that this is a constitutional duty that we really have to face, no? This is not a question of gusto ba namin o ayaw namin. This is not a question of pro-administration ba kami o pro-Duterte ba kami. No. This is a constitutional duty na kailangang harapin ng members ng Justice Committee and ultimately by the members of all the members of the House when we already approve or disapprove the committee report of the Justice Committee. Okay, para naman ho dun sa Makabayan Block, taktika raw yung deklarasyon ni VP Sara para mapigilan daw yung pag-usad ng impeachment case laban sa kanya. Ganyan rin ho ba kaya yung nakikita ninyong sentimiento ngayon sa House? Connie, I am very concerned. Alam mo, di ba, ewan ko, tama ba ako? Ito yung naalala ko may utang daw di umano. Allegedly, may utang daw. Ito ba yun? Sa tingin ninyo mga kababayan, ha? Sa tingin ninyo, pag nanalo si VP Sara Duterte, ha? Singilin niya kaya utang ito? Aside sa pambababoy kay VP Sara Duterte, yung mismong utang mismo, singilin kaya nito.
Ewan natin. Conservative eh. My perspective is as chairperson of the Justice Committee, no? So regardless of the consequence of the pronouncement of the Vice President kahapon and regardless of the motive of the complainants behind this four impeachment complaints already, di ba? Ang iniisip lang namin sa Justice Committee is for us to be able to do our duty in as far as the determination of probable cause supporting the impeachment complaint is concerned, Connie. Malinaw po yan. At may mga karagdagang tanong pa po ang aking partner na si Rafi Tima. Magandang tanghali po. Kung ano na po yung update dun sa tatlong naunang impeachment complaint laban kay VP Sara? Nabanggit nyo kanina na transmit na sa opisina ni House Speaker Bogie D. Ano na po yung susunod na hakbang doon? Yeah, so from the date of... So, eto na nga ho, mga kababayan. Alam nyo, eto hindi naman po kaila sa lahat ng mga Pilipino na binaboy, tinarantado ng Kamara ang VP Sara Duterte natin, di ba? Talaga naman sinagad nila sa tingin ko, yung sinasabing ito bang ginawa ni VP Sara Duterte ay isang opensa para hindi siya i-impeach. Una, deserve nyo yan. I mean, deserve nyo ang Kamara kasi tarantado talaga kayo eh. Deserve nyo na ganyanin dahil masama talaga kayo, hindi kayo para sa bayan. Tangina, taon-taon may allocation kayo. Sinong taong matino ang maaatim na mabawasan ng PhilHealth, mabawasan para may maibulsa kayo? Demonyo yun. Literally, you are murdering people because sa ospital, sila ho'y walang pampagamot. Diba? Dahil sa ginawa ninyong pagbaboy sa budget natin. Lahat kayo dyan sa Kamara na sumang-ayon dun sa budget na ganun. Pangalawa, even if sabihin na natin ganun, ako naniniwala pa rin ako na merong reason talaga si VP Sara Duterte para tumakbo. Kasi yung konsensya, alam mo, everywhere she goes. Eto, witness ako dito kasi ilang beses ko nakasama ito sa mga events. Yan ang kanyang bukang bibig. Yung pasensya na, nabudol ko kayo, pasensya na. Ilang beses niya yan sinabi. Personal, in a small group and a big group. Lagi niya sinasabi. Kasi, pasensya na rin tayo. Meron talaga tayong OFW na mga prangka. May mga prangka kasing mga OFW which is nakakatuwa. Because of you, yan tuloy, napilitan talaga si VP Sara Duterte. May mga prangka tayong OFW nabudol kami, ma'am, dahil sa'yo, ma'am. Kaliwat kanan Even nga sa mga comment section Diba, may mga nagagalit pa kay VP Sara Duterte na para bagang sinasabi nila, ma'am, dahil naman sa iyo, kaya natin napaupo itong walang kwentang presidente na ito Marami ako nakikitang ganyan. Sabi ko nga, walag na natin sisihin, wala tayong magagawa dyan. Kayo pa rin ang bumoto Even if in-endorse ni VP Sara Duterte yun, kayo pa rin na may hawak ng ballpen, hindi siya. So wag natin sisihin yung tao. Although, marami ang ganyan, which is I understand their feelings because antindi ng frustration Antindi nung yung frustration sa kanila. Kaya nga mga kababayan, this time, totoo talaga itong this time, totoo talaga yung sinasabi ng ilang mga political analyst dyan na maaaring ito'y paggaganti sa mga ginawa sa kanya o pagwa-warning sa Congress. Pero, ang pinakamatindi talaga sa tingin kong dahilan ay napagod na siya na marinig at masabihan na dahil sa in-endorse niya kaya nagkaganito ang bansa. Kaya hayaan natin bumawi si VP Sara Duterte sa susunod na eleksyon. Hayaan po natin na gawin niya yung dapat niyang gawin this time. Pero meron pa akong isang analyzation. Ito, matindi ito. Kaya dapat mandyan lang kayo.
tandaan ninyo, sinabi niya ito, galing siya ng The Hague. May nagsabi lang sa akin ito, ha. Hindi ko na sasabihin kung sino. May nagsabi lang, sabi. Tandaan nyo, galing siyang The Hague. Hindi natin alam kung this time ba sumunod na siya sa kanyang tatay o sinabihan siya na it's time for you to run. You have no reason not to run. It is your responsibility to run. Di ba kaya nga sabi niya dun sa yung kanyang unang sinabi na talata sa Biblia, tayo ay nagpaplano, ngunit Diyos ang nag-ano sa atin. Maaaring sinabi ng kanyang tatay na kita mo sa lahat ng nangyari. Dahil sa'yo yan, at the same time, dahil hindi ka nakinig, baka this time makinig ka na. Hindi, may nagkwento lang sa akin ito. Hindi ito sinasabi ko, hindi ko sinasabing totoo ito. And maybe, isa yun sa mga dahilan. Baka sinabihan siya, it's time for you to run. Diba? It's time for you na mabawi mo. Yung ano. What do you think? Comment na kayo dyan, mga kababayan. At para sa mga kababayan natin yan, please share this video, ha. Pagka pinanood nyo to, share nyo na rin po ito, ha. Okay? Love you all. Maraming salamat. Mabuhay tayo, mga kababayan natin.